Hi, hello! It's me, Amira! Kung napanood ako sa wall ninyo, follow nyo ko ha! Gusto ninyo bang matuto't malaman kung paano madaling paraan sa paggawa ng flyers or campaign poster sa mga darating na school election officers? Na hindi na kayo mapapagastos at siguradong kayang-kaya nyo pa itong gawin gamit lang ang inyong mga cellphone. So first, download muna kayo nitong 3 apps na kailangan natin sa pag-i-edit. Ito nga ang photo room para maging transparent yung background ng picture na gagamitin natin. Tapos Pinterest naman para sa mga background na pwede natin gamitin. At syempre, wag natin kalimutan ng Canva kung saan tayo mag-e-edit. Gets nyo ba? So first, punta muna tayo ng Pinterest para maghanap ng background na pwede natin gamitin sa pag-e-edit. Nag-type na nga lang ako dyan sa search bar ng gusto kong kulay tulad nitong sinesearch ko. Syempre, nakadepende pa rin sa gusto ninyo. Tapos, marami na nga kayo pwede pagpipilian tulad nga ng mga nakikita ninyo. May napili na nga akong background na pwede kong gamitin sa pag-e-edit ng flyers. Tapos, click download image nyo lang ito para masave ito sa gallery ninyo. Pwede din kayo maghanap sa Pinterest ng color combination na gusto ninyo. Sunod naman ay click naman natin itong Canva para maumpisa na nga natin itong pag-edit. Marami nga kayong pwedeng pagpipilian dyan. Tulad nga nitong mga logos, business card, at marami pang iba. Pero dito nga tayo pupunta sa mga flyers. Tapos click nyo lang create blank. Pagka-click ninyo, dito nga kayo mapupunta. Tapos click nyo lang itong gallery. Sunod naman ay hanapin nyo na lang sa gallery yung hinahanap ninyo. Pag nakita na nga ninyo, i-adjust nyo na lang hanggang sa makuha ninyo ang gusto nyong sukat. Next naman ay click nyo naman itong text. Yung tinype ko pala dyan ay name ng school namin, Sabang Elementary School at address nito. Tapos click ninyo mismo yung tinype ninyo para lumabas yung 3 dot. Click nyo mismo yung 3 dot. Tapos mapupunta kayo dito. Tapos hanapin nyo na lang yung effect na outline. Basta sundan nyo na lang yung ginagawa ko. Tinodo ko lang pala itong kapal ng outline. Ito nga ang thickness. Nasundan ninyo ba? Tapos ay adjust lang. Sunod naman ay dito naman tayo sa photo room. Tuturuan ko nga kayo kung paano ko rin ito ginagamit. Pagka-click ninyo nga nitong apps na photo room, ito nga ang bubungad sa iyo. Tapos click ninyo nga lang itong plus sign sa baba. May mga nakasave na pala ako dyan. Pero papakita ko pa rin sa inyo kung paano ko nga gamitin itong photo room. Tulad na lang itong school logo namin na ilalagay ko nga sa flyers. Syempre nakadepende pa rin yan sa inyo. Kung maglalagay ba kayo o hindi. So next, click ninyo nga itong transparent. Tapos ganito nga ang kinalabasan nito. Tapos may makikita pala kayong watermark dyan. May technique pala ako dyan para hindi masama ang watermark sa pag-edit ninyo. Ang gagawin ninyo dyan, wag na wag ninyong ipagdikit ang watermark sa school logo na tinanggalan nyo ng background. Tulad na lang ng ginagawa ko. Malinaw ba? Tapos save gallery ninyo na lang ito para masave. Tapos balik tayo sa Canva app. Click ninyo nga itong gallery at hanapin nyo nga itong school logo na inedit ninyo. Oh, eto na. Ito na nga yung tinutukoy ko kung paano tanggalin itong watermark. Click ninyo nga lang pala yung naka-circle dyan, tapos grab nyo lang ng pataas para makrop at matanggal nga itong watermark. Tapos ayusin nyo na lang ito kung anong sukat ang gusto ninyo. Tapos kung may gusto pa kayong idagdag, click text nyo na lang ito. Napakadali nga lang nitong gamitin. Ito nga ang Canva app. Kailangan meron na nga kayong reference kung ano nga ang gagawin ninyo para mabilis yung magawa yung gagawin yung design. Tapos type nyo na lang kung anong party list kayo. Gaya nga ng ginagawa ko. Tapos click fonts. Kayo na nga lang bahala kung anong gusto ninyo. Basta explore lang ninyo itong Canva. Madali lang naman ito gamitin. Kasi drag and drop lang naman ang gagawin nyo dito. Sunod naman ay dinuplicate ko nga lang itong mismo party list. Panoorin ninyo na lang kung ano ang ginawa ko dito para masundan nga ninyo. Yung initials pala ng mismo dyan, ginawa kong kulay pula para makita ang initials nito. Kasi lalagyan ko pa ng meaning yung mga yan. Tapos ay duplicate ninyo na lang para naman hindi na magkalayo ang size at fonts nito. Syempre, kayo pa rin ang masusunod dyan. Tapos click format at ito nga ang makikita ninyo. Alam ko na alam ninyo na kung paano gamitin ang mga yan. Sunod naman ay pwede nyo na itong lagyan ng picture ninyo. Pagpasensyahan nyo lang pala kung ibang picture ang ginamit ko. Hindi kasi yan photogenic. Hindi ko na nga ipapakita sa inyo kung paano ko tinanggal yung background nito. Ano ito? Paulit-ulit? Naituro ko na kasi sa inyo sa photo room kung paano gagawin. Tapos niyan, syempre, adjust na lang. Sunod naman ay, dito naman tayo magpunta sa elements. Panoorin ninyo na lang kung paano ko nga ito gamitin. Dito nga pala ako nagpunta sa may mga shape. Pumili lang kayo kung anong gusto yung shape. Ako kasi square yung napili ko. Panoorin nyo na lang ito kung saan at paano ko nga ito gamitin. Syempre, wag natin itong kalimutan palitan ng kulay. Dito ko pala mismo ilalagay yung pangalan ko. Tapos duplicate. Type both. Tapos duplicate ulit. Type ninyo lang yung buong pangalan ninyo. Tapos elements. Bahala na kayo kung anong gusto ninyo. Basta ang importante, malinaw at naiintindihan. Baka nga pag kayo pa ang gumawa, mas maganda pa ang kalabasan ng gawa ninyo. Tapos ay naglagay na rin pala ako ng slogan dyan. Tapos huwag niyong kalimutan ilagay yung posisyon na tinatakbo nyo. Sinunod ko na rin pala itong election 2024. Tapos dinagdag ko na rin pala itong logo ng SELG. Tapos ay clinic ko lang pala yung send backward dyan. O diba, hindi mo talaga akalain na sa Canva ka lang
lang nag-edit at cellphone lang ang gamit mo? Pagkatapos ko nga i-adjust, clinic ko nga lang itong transparency. Tapos adjust lang. Pwede din kayo magdagdag kung gusto ninyo. Alam ninyo ba na ito ang pinakamaraming views sa lahat ng mga nagawa kong videos? Kaya naman gumawa ako nito ulit. Tapos pag satisfied na kayo, save nyo na lang. At ito ba nga ang ibang ginawa ko? So yun lang, hanggang sa muli. Paalam!